Ito yung tadafu'un nasi 'anil imamati fi salah. Ibig sabihin, ang mga tao ay ayaw manguna sa pagdarasal. Ay, kumusta? Nakarating ka ng Matiwasay. Inshallah. Kumusta ang bakasyon? Inshallah. May mga ano pa rin ba? Tukhang? Doon? Ano? Okay? So, yung mga tao ay ayaw manguna sa pagdarasal. So, ibig sabihin, mga kapatid, makikita mo yung mga tao, especially sa mga, siyempre, mga kalalakihan, no? Sabi na, ikaw na yung imam, ikaw na yung imam. Nagtutulakan sila mag-imam. Okay? So, yan ba kabilang sa mga sign ng araw ng paghuhukom? So, isa sa mga palatandaan ng saa o pagdating ng oras ay ang malawakang kamangmangan sa mga tao. So, isa sa mga dahilan kung bakit sila nagtutulakan, dahil sa kamangmangan. Hanggang sa halos hindi na sila makahanap ng isang imam na mangunguna sa kanila sa pagdarasal. Dahil sa sobrang rampant na yung kamangmangan, kasi bakit? Nagtutulakan sila kasi kasi hindi nila alam ang bawat isa paano mag-imam. Hindi dahil sa hindi dahil sa alam. Nowadays kasi, alam niya mag-imam kasi nahihiya ba? May mga gano'n, nahihiya sila na, di ba? Ikaw na. O kaya na kinakabahan. So, totoo lang, kahit nga, alimbawa, katulad namin, sanay na sa mga ganang bagay, pero, pagdating sa mga, lalo pat pag maramihan, may isip mo kasi, yung mga nasa likod, nakakaya nakakaya magbasa. Although, alam mo yung mga rules ng pagdarasal, pero minsan, kinakabahan pa rin. Pero, hindi yan tinutukoy na sign. Hindi yon. Ang tinutukoy na sign dito kung bakit magtutulakan yung mga tao sa pag-imam dahil sa walang alam ni isa sa kanila kung paano mag-imam. Ba? Sino ang naka-experience dito na pumunta sa isang lugar o kaya ay nag-travel tapos, alam mo yun, huminto sa isang lugar tapos yung mga tao doon ay hindi alam yung pamamaraan ng pagdarasal. Ako na-experience ko yan. I think nung kami ay, yun, part ng Luzon. No? Of course, granted, sa pagka sila yung mga balig Islam. Walang nag-follow up sa kanila, walang nagturo sa kanila, yun ang masaklap, no? Even sa mga bull Muslim, even sa mga Saudi, may mga Saudi, mga kapatid, hindi alam paano magsala. Subhanallah. Pati yung pagbasa ng Fatiha, hindi alam yung pagbabasa ng tinatawag na Fatiha. Okay? Hindi naman yun, para namang yung hinahabol ng Pag matagal, sasabihin yan, tahajud. So sila ay maghihikayat sa isa't isa na manguna sa pagdarasal, magtutulakan, ngunit lahat sila ay tatanggi. Bakit? Dahil sa kanilang kamangmangan sa mga pambatasan, which is mga hukom. Hindi nila alam ano yung paano pag nagkamali, ano yung maging dahilan. So, sa totoo lang, karamihan sa mga Muslim na nagdarasal, hindi alam ang mga batas ng pagdarasal. Yan ang totoo. I mean, huwag kayong masaktan. Diba? Karamihan sa mga Muslim ngayon, hanggang lang, alam lamang ay 5 beses magsala, tapos. Diba? Ang iba, na Maghrib, Isha, na Subo, na Luhur, na Asar. Yun lang ang alam nila. Yung pangalan ng sala. Minsan may palya pa yung pangalan. Diba? Ha? Ha? Talata girgir itnain uskot. Ano talata girgir? Yun yung Maghrib, yun yung Isha, saka yun yung Fajar. Girgir. I mean, vocal, no? Audible. May sound. Tapos itnain uskot. Yun yung duhur at saka yung asar. Alam mo na yan? Alam mo nakuha yung na yan? Sinanong yung kapatid na Bangladesh. Oh. Kamara bilang salat. Kamsa. Mahada. Talata, gil-gilit din ako. Subhanallah. So, yun yun, no? So, karamihan sa mga Muslim ngayon, hanggang doon lang, mga kapatid. Kaya pag tinanong mo tungkol sa mga ahkamus salah, ay wala silang alam. Di ba? At dahil sa kanilang kawalan ng wastong, of course, pagbigkas ng Quran. Although may mga ilan, papaano yung salah, pero hindi nila papaano i-pronounce yung mga Fatiha,
O di naman kaya yung mga surah na babasahin habang nagdarasal. Diba? So, subhanallah, Muslim tayo for how many years, no? So, dapat mga kapatid, no, ay matutunan natin paano yung tamang pagbigkas ng Quran. Kahit isinalaysay ni Salama bin Al-Hur na ang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ay nagwika, inna min ashrati sa'ati ay yatadafa'a ahlul masjid la yuna imaman yusalli bihim. Ang isa sa mga palatandaan ng oras ay ang lahat ng tao sa masjid ay tatanggi na manguna sa pagdarasal at wala silang makikitang imam na namumuno sa kanila. Wala silang makikita. Okay? Sinabi niya Abdullah bin Amr radiyallahu an, yati ala nasi zamanun yajtami'una wa yusalluna fil masajid wa laysa fihim mu'min. Darating ang panahon na ang mga tao ay magtitipon-tipon at magdarasal sa masjid, ngunit walang mananampalataya sa kanila. Kaya ginamit ang term dito, laysa fihim mu'min, mu'min, hindi Muslim. Okay? Ibig sabihin, Muslim sila pero hindi sila mu'min. Bakit? Sapagkat hindi nila alam yung pagdarasal, yung sala. Kaya may malaking pagkakaiba sa mu'min at sa tinatawag na Muslim. Okay? Marahil ay hindi pa dumarating ang panahong ito, mga kapatid, no? Siguro, hindi pa yung bagay na ito siguro, lahat naman siguro tayo ay marunong magsala. Am I right? Okay, tama ba? Alhamdulillah. Dahil mayroon pa rin mga lupon talaga ng kaalaman kasi paano, at gayon din yung mga grupo ng mga scholar sa bawat lugar na nagtuturo paano yung ahkamus sala. Di ba? At ang mga masjid ay puno ng mga scholar, alhamdulillah, especially na sa mga Arab countries, at puno ng mga tulabul ilm, mga nanaliksik ng kaalaman, at mga taong mahusay na binibigkas ang banal na Quran. Okay? Pero meron ba sa part ng inyong lugar na ganito ang kalagayan? Na hindi talaga nila alam paano yung pagsala, kahit mga Muslim sila. Meron ba? Abdurrahim, meron? Meron talaga? Kahit saan lugar? Kahit saan lugar, meron. Meron din sa inyo? Meron. Meron din sa inyo? Sa inyo? Yung nagtutulungan, pero magaling sila mag-ano. Hindi, pag yung mga magaling magbasa ng Quran, marunong magsala, nagtutulungan kasi bakit? Hindi yun yung tinutukoy sa sign. You know? Hindi yun ang tinutukoy sa sign. Kasi nagtutulungan sila dahil bakit nahiya sila ba? Although alam lamang nila yung, kasi pag tanong kayo, ano ba yung mas mainam? Tanungin kayo, ano yung mas mainam? Ano yung mas pinakamainam? Yung muadzin o yung imam? Yung imam o yung muadzin? Sige, bakit mo nasabing muadzin? Bakit mo nasabing mas mainam yung nag-aadan kaysa nag-imam? Ang muadzin, nagtatawag na nagtatawag ng sasalay. Kung walang muadzin, walang mabupunta sila. Yan lang ang batayan mo? Kaya mainam yung tanatang na muadzin kaysa sa nag-imam? Yun lang ang yun ang sarili. O, sa palagay ninyo, ano mas mainam? Yung nag-aadhan o yung nag-imam? O, anong dalil? Basta yun na lang. No? Now, sa totoo lang, halos lahat ng mga hadith na warid, na pagdating sa fadal, pagdating sa kainaman, ito ay may kaugnayan sa kainaman ng nag-aadhan. Wala kang makikitang hadith na nagpapatunay sa kainaman ng imam, ng imama. So, tama sa akin. Pero mayroong isa na karin na nagpapatunay na mas mainam ang imam kaysa muadzin. Ano bakit? Dahil yung imam ay gawain ng mga propeta at ang adhan ay hindi gawain ng mga propeta. Di ba? At ang anumang gawain ng mga propeta, yun ang higit na pinakamainam. You know? Okay, wala kang makitang propeta o messenger na nag-adhan. Yung yung adhan na, tapos imam pa. Ay, di masala doon. Siya na. Siya na rin yung ma'mum. Ha? Kasi yung sa masjid na natira mo, pag wala yung nila imam, yung muadzin siya hindi. Depende naman yan. Hinihintay na yung absent. Hindi, depende yan sa kalagayan. Kasi may mga trabaho talaga nila is adhan, nag-adhan lamang. Tapos may pag wala yung imam, halimbawa, may mga designated sila, baka naman designated talaga siya. May mga designated, kumbaga, na nasa likod ng imam na automatically kapag wala yung sabihin natin imam, siya yung papalit. Okay? So yun. So depende yan sa case to case base yan.
So malinaw, subalit yung mga kainaman nag-aadan, maraming mga nasa hadith, di ba, na tataas yung liig sa araw ng paghuhukom, di ba? Marami, tapos yung mga magwi-witness sa kanya at magsasaksi para sa kanya yung mga nakikinig, no? Yung abot ng kanyang boses sa pag-aadan, hindi lang tao, pati hindi lang hayop, pati hindi lang mga jin, pati mga halaman at mga bato. Magsasaksi sa kanya sa araw ng paghuhukom. Di ba? Subalit, yun nga, sabi ng ilan sa mga scholar na ang higit na mas mainam ay walang iba kundi ang imam dahil ito ay gawain ng mga propeta. Okay mga kapatid? So yun nga, so darating ang panahon na kung saan talaga na magtutulukan yung mga tao, hindi dahil sa may alam sila. Bilang sign ng araw ng paghukom, magtutulukan sila sa pag-imam dahil wala silang alam kung paano isagawa ito. You know? Wala silang tinatawag na alam. You know? So, anong katanungan? May katanungan kayo tungkol dito? Wala naman. Sige nga, ako naman magtatanong. Okay lang? Okay. Tanggap ba ang sala ng walang adan? Yes. Ha? Tanggap ba ang sala ng walang ikama? Yes. Sige, i-justify mo. Bakit mo nasabing tanggap ang sala ng walang adan at saka walang ikama? Kasi ang ikaw sa adan is sunnah. Sunnah? Hindi wajib. Kahit jamaa? Sunnah? Kahit alam mo, jamaa tayo. Makilata, ikaw natin, hindi mo. Okay? Susunna pa rin ang adan? Kailangan pa rin. Sunnah siguro mga Ang adhan at ikama, ang adhan ay sunna kapag isa lang yung tao. Pag isa lang. Wajib siya kapag jamaa. Ang wajib na yun ay kifai. Ibig sabihin ay collective, obligatory. Hindi siya individual. Pag mayroong gumawa ng isa, din sa katalbako niyang ibig sabihin ay hindi na mananagot yung ibang hindi involved. Malinaw, sapat na yung isa na may gumawa nito. Pero kapag ni isa sa kanila walang gumawa, lahat sila ay magkakasala. Yan ang tinatawag na fardu kifaya. You know? Paulit pa. Ha? Paulit. Okay. Dalawang klase ng wajib o fard. Okay? Dalawang klase ang categorically speaking. Una, yung fardu ain o wajib ain. Ibig sabihin, individual obligation yun. Like the salah. Individual obligation yan natin. Pangalawa, na kategorya, ito yung tinatawag na wajib o fardu kifaya. Ang ibig sabihin ay collective obligation. Ang ibig sabihin nito, yung isa sa kanila ay sapat na tumayo o kaya'y magsagawa nito. At kapag ginawa yun, walang pagkakasala yung iba. Pero kapag lahat sila ay walang gumawa ni isa sa kanila, lahat sila ay magkakasala. Okay? Pagsagot ng salam, gusto na siya kayo pag-ibig. Ha? Parang yung pagsagot ng salam, marami. Pag may sumagot. Yes, pag maramihan. So, halimbawa, nagsalam ng tao sa atin, so, hindi yun obligasyon na kinakailangan na sagutan ng bawat isa. O nang sabay-sabay. Sapat na isa sa atin na sumagot doon sa salam na yan. You know? Okay. So, yun po yung pagkakaiba. So, ang tanong ngayon, kapag nagsala ka, o nagsala ang grupo, sabi natin wajib dahil sa grupo tayo. Nagsala ng walang adhan at walang ikama. Ang tanong, tanggap ba ang sala? Tanggap ba ang sala? Tanggap pero may kasalanan. I like that. Okay? Pag jamaa, no? Yes, totoo yan. Tanggap ang sala pero mayroong violation. You know? Good. Kasi nga, hindi konektado sa validity ng sala ang adhan. You know? Walang kinalaman sa pagiging tanggap ng sala ang pagkakaroon ng adhan. That's another and independent rules. Yes. Okay? Now, sa mga kababaihan naman, ang tanong, Ustaz, marami kami. Pwede ba kami mag-adhan? O pag Mariah Carey, no? Mag-adhan naman parang Mariah Carey at saka, no? Shania Twain. Okay? So, sa mga kababaihan ay walang adhan sa kanila. Ninaw? That's a correct opinion. Sapagkat ang adhan, ito ay applicable lamang sa mga kalalakihan. Subalit, pagdating sa ikama, pwede sila mag-ikama, subalit ay minimum yung tinatawag na boses. May mga ibang mga scholar nagsabi na kahit na mas mainam para sa kanila walang ikama. Kasi nga, ang adhan at saka ikama, same rulings, ito ay applicable sa mga kalalakihan lamang. Okay?
So, yun yung mga dapat na malaman. Kung mga kapatid, inshallah, ay naway magkaroon tayo ng kalawakan, no? Malawak na kaalaman patungkol sa ahkamus salah. Sir, may tanong. Yes, go ahead. Pwede po ba kung, kunwari po, wala pong masjid sa lugar, sa amin, kung mga upa. Oh. Tapos, ako lang kunwari ako, pamilya ko lang ng Muslim. Tapos walang masjid. Pwede po ba ako mag-island dun sa bahay? Kahit mag-isa ka lang? Hindi, yung mama ko, padala ko. Ay, may isa ka lang magsasala. Hindi, kasama yung mother ko. Ba't Muslim na yung mother mo? Dalawa kong Wala namang problema. Pwede po mag-island. Yes, magalan ka. Wala po wala po. O, wag lang na, nagbibigay pahamak yung adan mo. I mean, sa halip na matuwa sila sa ano, alam mo, so kaya nga kapatid, may mga kriteria sa mga pag-aadan, tandaan po natin yan, ha? Ang kriteria sa tinatawag na pag-aadan, kinakailangan maganda naman yung kaakit-akit naman yung boses, kaaya-aya naman, hindi naman kaakit-akit na talagang nakakabighani. Ibig sabihin, kaaya-aya, hindi naman na mag-aadan ka tapos mabubulabog yung mga tao. hindi po maganda. O magkakaroon ng turbulence, no? Parang ano. Tapos nangyari sa nag-adan na ako. Ano po nangyari? Puntahan ko lahat ng mga bahay. Wala kong meal. O nag-aadan ka? Kung nag-adan, ano yan? Ito yung sambanan na ano. Ay, yung nagatuwad-tuwad. Hindi. Kailangan yung bayan. Okay? Yan ang sabi ko. Yes, go ahead. Question ko na po yung differentiation sa yung daily routine about sa ano, yung sa Salatul Eid at saka yung sa normal na kung ano yung pagkakaiba, ba't walang adan, walang ikama yung sa Salatul Eid? Okay, good question. Sapagkat ganun tayo tinuruan ng Propeta Muhammad SAW na walang isa katuparan at walang nangyari mula sa panahon ng Propeta SAW maging sa mga sahaba na magkaroon ng sabi nating adan, kagaya ng adan ng normal na pagdarasal during the Eid. You know? Wala yun. So, wag tayo magdagdag sa ating relihiyon. Bawal yun. Ibig sabihin, bakit walang adan? Mag-adan kaya ako. Tapos Eid pa. So, hindi ka, kahit maganda yung layunin mo, pero hindi tama yung procedure. Kasi bakit? Yan ay, ang Islam kasi, ang ibadah kasi, ang pagsamba sa Allah, kinakailangan mayroong proof mula sa Quran, mula sa Sunnah, at mula sa ijma o consensus sa mga scholar. Pag wala dito, hindi tayo pwedeng gumawa ng isang pagsamba kahit gaano pa kaganda yung layunin. Yun mga kapatid. Okay, kaya yun. Kaya simply because dahil hindi turo ng propeta masasal lang. Okay na mag-adan ng sabihin natin ang dalawang Eid. Okay? So yun yun. So yun yun. Wala nang katanungan. Dagdag na tanong regarding dyan? Okay.